Hello guys. Gusto ko lang pong mag-share ng, hindi ko alam kung sama ba to ng loob or naalala ko lang kasi guys yung Bible verse na godliness with contentment is a great gain. Gusto ko lang mag-share. Lately kasi, parang masyadong pinipressure yung sarili ko sa pagla-live. So, wala naman, pabor din sa akin kasi may nakakausap ako and at the same time may earnings, diba, dahil sa mga gifts. Pero di ko namamalayan na masyado na pala akong nagiging too much. Like, hindi ko na lang ikikwento, pero too much na. Parang, instead na nasi-share ako ng word ni God, parang masyado na akong napo-fall sa trap ng world na to. And then, ito nga, yung sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 na sabi is, godliness with contentment is a great gain. Ngayon, kini-question ko na yung sarili ko kung kontento pa ba ako? Godly pa ba yung living ko? Yun, it's a question. Until merong isang viewer na nagsabi sa akin. Kasi nakapag-open up na din ako about my life, yung situation ko ngayon. Kasi why don't you go back to work? Yun. Ito yung talaga i-share ko guys, yung about sa work. Actually, I resigned. Yung pinaka-previous na employment ko is last year lang. Parang November or October last year. And then, galing kasi ako sa postpartum psychosis in 2023. Kumbaga parang I just recovered lang last year. Until, yun, pinilit kong mag-work. Actually, September ako nagka-postpartum psychosis eh. So, yung 3 weeks na yun, hindi ako makain, hindi ako natutulog. As in, puro hallucinations. As in, yung wala sa sarili talaga. Pero yun, nag-medication ako, ganyan, sa awa ng Diyos. Medyo gumaling ako. January 2024, nag-work ako. Given, ang laki ng tahi sa tiyan ko dahil sa exit procedure. Talagang, di ba, yung ibang mga nasisaryan, ang liit-liit ng tahi na yun. 8 times 3 yung haba ng sugat sa tiyan ko. So, yung pinagtrabahuhan ko nun, finance siya, financing. Yung mismong office, paakyat may hagdan. So, everyday akyat baba ako sa hagdan. Imagine that, meron akong malaking tahi na dapat nakahiga lang ako sa bed, pero I need to work. It's just an example kung paano yung hardship ko, guys. So, ayun, all in all naman, lahat ng naging work ko, naging pinagtrabahuhan ko na company, nag-work ako sa Mercedes-Benz, nag-work ako sa Nissan Commonwealth, nagtrabaho ako sa university. Lahat ng work ko is office naman. It's an office job naman. The bottom line here, guys, is lahat yun, nag-resign ako. Majority ng reason ko is dahil sa, hindi siya dahil sa trabaho ko eh. Meron talagang toxic na tao sa isang company, guys. May toxic. Especially yung parang superior mo. Sila yung toxic, guys. And majority, lahat na naging reason ng pagre-resign ko is babae. I don't know ha. Ako kasi yung tipo ng empleyado na sobrang malasakit ko sa department, sa company. Kahit kaka-hire ko pa lang, kung ano yung naabutan ko na pending, gumagawa ako ng paraan para mahanap yung mga attachments, para ma-process, para ma-settle. So, kaya majority naman ng mga heads, mga managers, nagko-comment sila, ang laki daw ng potential ko, ganyan. Tapos, all of a sudden, bigla ako magre-resign. Kasi nga, ayoko ng bad treatment, guys. Yung hindi nila ako ayaw dahil kung paano ako mag-perform. Ayaw nila ako for some reason. Baka ayaw nila sa mukha ko, ganyan. Parang akala nila, I don't know. Pero mga babae ito, guys, mga babae sila. Parang, they hate me. Yung spirit nila, ayaw nila sa akin. So, ganun ang ganun. Hanggang sa na-realize ko, they don't deserve me, guys. They don't deserve to have an employee like me. Na sobrang nagmamalasakit, tapos itatrato ka lang, yung tataray-tarayan ka lang for some reason. And yung pinakahuli ko lang na trabaho naman is yung pinakang head pala. Ang hilig niyang magmura pala, mura siya. Christian na ako last year. So, parang I don't like it. Kaya I resigned na lang. Bukod sa bumibigat yung ulo ko pag sobrang pressure. Kasi nga, di ba, I just recovered from psychosis. Sobrang unfair lang. Yung parang napaka-genuine mo. Alam mo yun, nagbibigay ka ng respect, may courtesy ka, ganyan. Pero yung kapalit na makukuha mong treatment na parang kakainisan ka for some reason, maiinis sa'yo eh, ng walang dahilan. Actually, lalo ngayon, yung situation ko ngayon na as a Christian, na merong Holy Spirit sa akin, napakabilis kong ma-discern yung mga spirit. Kahit dati pa, normal na sa akin yun na. Ngayon lang sabi ko, na-finalize ko, sabi ko, kaya pala, that's why.
ayaw nila sa spirit ko. So, hindi talaga siguro para sa akin yung trabaho. Kaya, gustuhin ko man magtrabaho ulit. For what? Para tapakan ko yung pride ko, para magpaapi. Like, tatarayan ako kung kailan nila gusto. Kahit maayos naman yung trabaho ko, na ako pa ngayon nag-e-excel, halimbawa, na ako pa ngayon nakakapag-fix ng problem nila. 'Di ba? Naglalabas lang ako ng sama ng loob. So, yun lang. It's so unfair lang. You're a good employee, tapos, dahil lang sa face mo, or, I don't know, may hindi sila gusto sa'yo, kakainisan ka, tataray-tarayan ka, 'di ba? They don't deserve me, 'di ba? Na may personal. So, yun. I don't know lang. Lalo ngayon, pag iniisip ko, way back, yung mga tao na ganun. Mga babae ito, guys, hindi lalaki. Yung mga babae na yun, na mga feeling superior, let's say may position, ganyan, pero mga entitled, guys, talagang, they hate me, they don't like me, guys, I don't know. Pero alam nyo yun, pag ako nagsasalita, magalang ako, sobrang respectful ko, obedient ako, kasi nagko-consider ako hindi never akong naging plastic or what, hindi ko lang talaga alam bakit, parang trip na trip nila or gustong-gusto nila na parang, alam mo yun, inferior nila ako. Parang ganun. So, ending, lahat ng mga naging company ko, guys, is hindi ako tumagal ng years. As in months lang, ganyan. Kasi, sobrang sensitive ko, guys, sa ganyang bagay. Ayoko nung parang magaspang yung ugali. Yung wala naman akong ginagawa. Tapos, parang kakainisan ako bigla. Nasisense ko, guys, yung ganong spirit. As in. And, hindi ko naman siya basta sinisense. Parang, kapag nagsalita sila ng di maganda or tinarayan ako, dun ko na napapatunayan na, okay, they don't like me. So, yeah, nag-resign talaga ako. Ba't ko nga ba sinare to? Yun, sobrang sama lang ng loob ko na parang sabi ko, okay, siguro social media na lang mag-vlog-vlog ako until, eto nga, nagla-live na ako. So, sobra, nagdo-double-minded ako yung suggestion ng isang viewer ko na I need to go back to work. At saka isa pa, guys, lalo dito sa Quezon Province, kapag ikaw ay rank and file, as in, pag yung nagsa-start ka pa lang, kahit office yan, ang liit ng offer, guys. As in, pang masahe mo lang, sa food mo lang mapupunta. Tapos gaganon-ganunin ka pa, no? Ng mga feeling, yung mga entitled, gaganon-ganunin, babastusin ka nila kung kailan ka nila gustong bastusin. Ang tawag dito, inconsiderate nila, guys. Parang they don't deserve na makahalubilo nila yung taong considerate, respectful, obedient. Parang they don't deserve talaga. Kaya sabi ko, bakit ko isisiksik ang sarili ko sa mga ganitong tao? Kaya to be honest, guys, si God na lang yung inaasahan ko sa ngayon, sa life ko. Kaya naalala ko yung Bible verse nito nga, yung sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 na godliness with contentment is a great gain. Parang I am sharing this kasi affectionate ako kapag merong nagko-comment, yung parang feeling ko talagang may care sa akin. May mga nagpi-PM sa akin, and then yun, parang I almost stumble, like I'm confused talaga, guys. Kaya sabi ko, parang I'm so far from that verse na hindi ko na nasasabuhay. Yun lang, guys. Hindi ko lang alam anong pwede nyong i-advise or anong comment nyo sa shinare ko na to. Thank you so much for watching, guys. Sana ma-support nyo ako sa YouTube ko and sa Facebook ko, guys. I'm trying to be a content creator. Bye-bye, guys. Thank you so much for watching.